My question is, why would the President allow that support to foreign assisted projects be in unprogrammed when pwede namang pondohan na yan ng Pilipinas para meron siyang legacy, nakatayo yung mga proyekto? Why would you put it in unprogrammed? Ayun nga, hindi ko maintindihan sa Pangulo dahil mandatory obligation natin yan sa foreign governments. Kaya nga, nung nilagay nila sa unprogrammed funds, na-delay yung pagbabayad. Kaya ano nangyari? Nagbayad tayo ng commitment fees at least 20% ng project cost ang in-increase. Sabi niya, nangutang ang BBM administration sa mga Filipino netizens o citizens. Nagbenta ng government bonds. Utang na loob, BBM, magpakamatay ka na. Ito nga ho naging pahayag ni Atty. Rowena Guanzon, mga kapatid. Valid ho yan. Bakit ho natin nasabing valid, mga kapatid? Tayo ho kasi nagbabayad ng buwis. Tayo ho lahat nagbabayad sa mga ninanakaw ho nila paglilipat ho ng pondo, mga kapatid. Kasi kahit na matapos na, katulad nito sa PhilHealth, mga kapatid, kung hindi ho napigilan yan si Recto, mga kapatid, sino ho ba yung kawawa? Yung mga ordinaryong Pilipino. Yung mga katulad ho nating umaasa na lang nga dyan sa kakaunting tulong ng PhilHealth, mga kapatid, hindi pa ho natin magamit-gamit dahil nga ho sa kawalang hiyaan nitong Marcos Jr. na yan. Lahat, mga kapatid, gagawin ho nila makapagnakaw lang. Katulad ho ngayon, katapos niyang ibito yung 6 trillion, tuwan-tuwa na naman ho siya. Tuwan-tuwa na naman, mga kapatid, kasi nga pirmado lang, mga kapatid, konting pirma lang ho, marami na naman ho sila makukurakot na pera. Kaya itong pagmumura na sinabi nga ni Atty. Guanzon, mga kapatid, na mamatay ka na, Marcos Jr., kahit naman ho tayo mga ordinaryong Pilipino, nasasabi ho natin yan dahil ho sa galit. Dahil ho sa matinding pagnanakaw ng gobyerno ni Marcos Jr. Sino ho bang hindi magagalit dahil sa ginagawa ho niya? Okay lang naman naging presidente ho siya, pero sana, mga kapatid, ginagampanan niya ho ang kanyang trabaho. Ginagampanan niya ho sana yung tamang paglilingkod sa ating mga kababayan. Sa ating mga ordinaryong Pilipino, hindi yung kinukurakot, ninanakaw ho nila. Kaya, mga kapatid, kung nandyan lang itong si Senator Bato tapos napatupad ho yung kagustuhan niyang death penalty sa mga malalamang corrupt politicians, payag na payag ho tayo dyan. Kayo ho ba, mga kapatid, payag ho ba kayo sa gusto ni Senator Bato na, yun nga, death penalty sa mga malalamang magnanakaw sa gobyerno? Komento ho nyo yan sa ating comment section para ho ating pag-usapan. Kaya update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong namin, sabay-sabay ho tayo mag-react, mag-komento dito sa naging pasabog ni Atty. Rowena Guanzon. Kaya, mga update, react na ho tayo. Sumabog na po ang galit ni Atty. Guanzon. Isiner ni Atty. Guanzon ang balita o post ng Manila Bulletin Business. Ito ang post. The Marcos Jr. government successfully borrowed its planned amount of 50 billion at higher costs through the sale of dual tranche government bonds. Excuse me. During the sale of the 3-year treasury bonds or T-bonds on Tuesday, January 6, the Bureau of Treasury fully awarded its 20 billion peso offering. Total bids reached 52.1 billion, more than twice the amount offered. Demand was weaker than the 59.8 billion tendered during the previous 3-year bond auction in December of 2025. Yan. So, mas mataas ang interest, higher rates. So, ito na po ang isa sa mga legacy ng Marcos Jr. administration. Ang utang natin ngayon, if I'm not mistaken, aabot na po ng 17 trillion. Ang alam ko, Yan lang ho yung mahirap dyan, mga kapdita. Sino ho ba yung nagdudusa? Hindi naman ho kasi sila. Hindi ho yung mga officialis dyan, mga kapdita. Nagdudusa ho dyan. Tayo ho, mga Pilipino. Yung mga nagbabayad ho ng buwis. Lahat ho tayo, mga kapdita. Tayo ho kawawa. Kaya ganyan ho kawalang yay itong Marcos Jr. na ito. Pirma lang ho ng pirma. Hindi naman ho kasi nagbabase.
Hindi naman ho kasi siya nagbabasa mga kabdi. Pirma-pirma lang ho, tapos meron na naman ho silang makukurakot. Pag-alis ng Duterte administration, simulan pala natin. Pag-upo ng Duterte administration, nasa 6 trillion ang utang. Pag-alis niya, nasa 12 point something trillion na. Dahil nagkaroon tayo ng pandemic at saka nagkaroon ng build infrastructure program. So, may mga bumabatikos na grabe daw ang utang natin panahon ng Duterte, but hindi nila. Ayan mga kabdita, marami ho nga ang bumabatikos dito sa pamumuno ni Tatay Digong. Baka nakakalimutan ho natin, namumuno ho siya, marami ho tayong sakuna ho talagang di ba? Katulad na lamang ho dyan sa Marawi. Katulad na lamang ho ng mga, ang tawag ho dito, pandemic. Marami ho nangyari sa pamumuno ni Tatay Digong, pero na-maintain niya ho lahat iyan mga kabdit. Pero dito kay Marcos Jr., meron ho ba major projects na nagawa? Wala naman ho. Si Tatay Digong, napakadami hong classroom na napagawa. Marami din hong proyektong tinapos. Kay Marcos Jr., wala. Puro credit grab. Pag nanakaw, billion, trillion ho yung binubulsa ho nila. Yan ho yung mga major na ginawa ni Marcos Jr. Major heist. Puro pag nanakaw lamang ho. Yung mga Duterte, lagi ho nilang binabato. Pero wala naman ho sila makuha-kuha. Di ba? Pinagmumukha lang ho nilang katawa-tawa yung sarili nila mga kabdi. Kino-consider yung pandemic. Lahat ng gobyerno sa buong mundo nangutang para makasurvive. Then, maliban sa pandemic, may makikita mo na pinagdaanan ng pera yung mga kalsada, tulay, infrastruktura na naipatayo dahil nga very successful yung bill. So, nagsimula ang Marcos administration, sobra 12 trillion ang utang. Ngayon, 3 taon pa lang siya, umabot na ng 5 trillion ang utang ng Marcos Jr. administration. So, may remaining 3 years pa siya. Ang mga projection, baka daw aabot sobra 20 trillion pesos ang magiging utang ng Pilipinas after ng Marcos Jr. administration. Kaya, hindi mo na masisi si Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, utang na loob, magpagurgur ka na. So itong utang na ito, last year pa ito na nabasa ko nung nasa 16 trillion pa lang ang utang. Bawat Pilipino, meron na siyang babayarang utang kahit bagong panak. Aabot na ng 143,000 pesos ang share ng bawat Pilipino sa 16 trillion utang last year. Kaya ngayon, another 50 billion. So, wala namang problema sana yung yung mangutang kung gamitin lang sa tamang yung investment o nung lahat ng naging presidente umutang panahon ng Marcos Sr. Nakautang din tayo, kaya lang yung mga pinaglaanan ng inutang ng Marcos Sr. hanggang ngayon napapakinabangan pa natin. Ganon sana ba na mayroong accomplishment. So ano ngayon? Pagdating sa major infrastructure, ano ang may pagmamalaki ng Marcos Jr. na naipatayo niya after 3 years na infrastructure project? Wala akong makita. Kasi yung ipinagmamayabang na Metro Subway, sabi niya matatapos by 2028. Wala. Taon-taon binabawasan nilang pundo.
Even for 2026 budget, nabawasan na naman ng pundo ng Metro Subway. Pati yung North-South na railway, nabawasan din ang pundo. Kaya wala silang may pakita na major infrastructure projects na matapos. So, ulitin ko, hindi naman masamang mangutang. Kaya lang, saan napupunta yung inuutang? Ito na, yung napupunta sa pamumulitika, napupunta sa flood control projects, napupunta sa mga ayuda. Yan ang masama. Kaya, ito na ang legacy ng Marcos Jr. administration, yung napakalaki na ang nautang na hindi mo man talaga napapakinabangan dahil nga iba-ibang priority. So tingnan nyo yung Tama. budget natin ngayon. Ang dami na namang unprogrammed funds, tapos ang daming ayuda. Grabe, bilyones. Natanggal nga ang natanggal ang mga malaking pundo sa flood control, napunta naman sa MAIP. MAIP? Yung pantulong sa mga indigent patients. Kailang magluluhod ka muna sa mga politiko bago ka matulungan. So, napunta sa AIX, TUPAD, Farm to Market Roads, Presidential Assistance for Farmers, kung ano-ano pa nga, halos ayuda na lang lahat ang pinagtuunan ng pansin itong budget natin ngayong taon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Kaya mga dita, kung meron kayo naging komento patungkol nga dito sa naging payag ni Atty. Rowena Guanzon, komento nyo yan sa comment section. Isusunod naman ho natin itong si Kong Erice, na kung saan mga ka-update, meron din ho siyang patutsada. Kung eto mga ka-update, maganda-ganda ho to. Pakinggan na lang ho natin, sabay-sabay ho tayo mag-komento, mag-react din ho dito. Kaya mga ka-update, react na lang ho tayo dito. Why would the president allow that? He will not benefit. That's what I don't understand. Hindi ko rin maintindihan. Kasi Why would he make his flagship project suffer? Why? Lagi ko nga tinatanong yan kay Presidente, ikaw nagbulgar nitong anomalya, pero bakit mo pinayagan in 3 years? Tinanong mo personally. Tinanong ko sa aking privilege speech, Okay. pero hindi naman sinasagot. Ilang beses ko na tinatanong sa maraming programs. Sabi ko, 2023, 280 billion yung tinanggal sa budget niya. Pinalitan ng mga kalokohan. Hindi siya kumibo. Yung kabinete niya. Ayan mga kabdita, pag usaping budget ho kasi, si Marcos, gustong-gusto ho niya pumipirma. Para nga naman mga kabdita, may kikitain ho sila. Pero pag question na ho siya, katulad nitong taong itong isang congressman, may prinsipyo katulad nila Kong Libiste, wala hong masabi si Marcos Jr. Di ba sinabi niya na ho, tinanong niya na si Marcos Jr. sa kanyang mga speech. Pero sumasagot ho ba si Marcos Jr.? Ito ho yung pinagtatanggol ni Auntie Claire na hindi daw nagkikipagdebate. Si Marcos Jr. kasi aksaya daw sa oras. Paano magkikipagdebate? May sira nga ho sa utak. Alam lang ho kasi mga kapdate, pumirma at magnakaw. Hindi ho talaga pwedeng maging presidente yan mga kapdate. Hindi qualified. Hindi ho qualified si Marcos Jr. Di ba? Dapat ho sa kanya, ituloy niya lang ho yung pagsingot niya ng alam niya na yung paborito niyang Coca-Cola, tapos ma-overdose na lang. Pero yung pagiging leader mga kapdate, malayo-malayo ho. Kahit mayor mga kapdate, hindi ho siya po pwede. Di ba? Wala. Alam lang ho niyan mga kapdate, magnakaw. Hindi kumibo, parang kasabot pa. Tapos nung 2024, 500 plus billion, di pa nga na-check yung mga ibang project. Yeah. Inilagay uli sa mga ganitong kalokohang project. Hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi niya kumibo. Tapos 2025, 473 billion. So, bakit nangyari ito na hindi niya pwedeng sabihin hindi niya alam eh. It's his duty. It's his responsibility to know this. But I think the big question is why would he allow it? When this is his administration, it's his legacy. Hindi, yun nga ang yun ang malaking question. But what are you Question. seeing? Because you are in the House. You know the politics in the House.
Well, kasi hindi naman unprecedented to eh. Unprecedented to, 19 Congress. Wala naman ako ng 19 Congress. Nung mga nakaraang Kongreso, hindi naman maliit na maliit lang yung mga insertions, yung mga diversions. Unprecedented yung in 3 years, 1.45 trillion. Ibig sabihin niya, pinalitan mo yung president's budget. Naging congressional budget niyan. At ang masama, inalaw ng executive department. And why is that? Is it to win over legislators Well, ang in the tingin lower ko, house? What are you saying? Tingin ko, ginamit ito to incentivize members of Congress to impeach BP Sara. Isa yon. Pangalawa, siguro, because of the 2025 national and local elections. Nakita naman natin na bumaha ng mga ayuda, bumaha ng mga proyekto, basta administration candidate ka, talagang daming pera, ang daming ang daming resources. So yun nangyari na inuna yung politika kaysa yung pagunlad ng bansa natin. And they've been describing this, Senate President Tito Soto said, this is the cleanest. This is the cleanest budget. Do you agree with that? Well, it's a lot better than the three previous budgets, noong 23 hanggang 25. Kasi may malakas na minority sa House, may malakas na minority sa Senate, so na-scrutinize talaga yung budget. Pero mas madali na siguro yung mga pinalusot, mas madali nang ma-check yan sa Congressional Oversight Committee. So, kaya nga sabi ko, maayos-ayos na to. Kung meron man kami mga policy differences, syempre, it's the rule of the majority pagdating sa policy ng paggastos ng... But did you sign the budget? No, I voted against. Oh, you voted against because of the it. unprogrammed funds. Okay, all right. So let's talk about the unprogrammed funds. The president vetoed 92 billion pesos and they left the support to foreign assisted projects. Yes. So for the audience, the foreign assisted projects, para lang kompleto, no? It would be, for example, let's say JICA. No, Yes. there would let's say may ipapatay yung tulay or a big infra project. Let's say JICA is supporting it, the Philippines has to have a counterpart. Yun yung nawala nung 2025. 2024 and 2025. Pati 24. Yes, 157 billion in 2025 and more than 200 billion in 2024. Ang total niya, 399 billion. Okay. So my question is, why would the president allow that support to foreign assisted projects be in unprogrammed when pwede namang pondohan na yan ng Pilipinas para meron siyang legacy, nakatayo yung mga proyekto? Why would you put it in unprogrammed? Ayun nga, hindi ko maintindihan sa Pangulo dahil mandatory obligation natin yan sa foreign governments. Kaya nga, nung nilagay nila sa unprogrammed funds, na-delay yung pagbabayad. Kaya ano nangyari? Nagbayad tayo ng commitment fees at least 20% ng project cost ang in-increase. Tapos na-delay pa ng 4 years. Yung opportunity lost. For example, subway, dapat yan, 2028, nakasakay na tayo sa subway. Ngayon, 2032. Yung PNR Elevated Railway dapat ma-operational by 2029, ngayon sa 2032. At ang total cost niyan, 1.3 trillion yung dalawang project. So, mag-i-increase ng mga 300 billion. Dahil sa mga penalties, dahil In terms sa of interest, no, the penalties. escalation of prices, ng labor and material. So, ang nangyari, nasayang yung 300 billion. Di ba? Di ba napakalaking kagaguhan yun? Nasasayangin mo yung 300 billion dahil ilalagay mo lang sa flood control. Tapos, yung 300 billion, siguro matatapos natin sa 300 billion, baka wala na tayong backlog sa classroom. Pero ang tanong ko, kung nangyari na ang pagkakamaling yun noong 2024 at 2025, bakit pa nila uulitin at i-unprogram Hindi, kasi ulit ito, ang foreign assisted projects? Ang reasoning nila dito, meron daw mga hindi pa na-submit na documents for these flagship projects. Kaya hindi pa talaga pwedeng pondohan. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, for convenience, nilalagay na nila. Pero hindi pa nga hindi pa nga ibig sabihin, hindi na-discuss sa Kongreso kung ano yung proyekto na ito dahil kulang pa nga sa mga documents. Kasi ang ginagawa nila, mula pa naman noon, for convenience sake, binabiolate nila yung Constitution.
simula ng 1989. Pero ito, ang pinakamasama, kaya kailangan na natin tuldukan ito Yeah. dahil nagamit na talaga to na para magnakaw. Magnakaw. Ginamit na to Oo. para magnakaw. So Representative De Lima and I are citing 5 provisions of the Constitution and we are set to file it tomorrow. Okay. Para once and for all, ma-decision na ng Actually, you've read 2 of them. Do you want to continue Yes, with the yung other 3 in your... Article 6, Section 24 and 25, which limit Congress power of appropriation and preserve the constitutional separation between legislative appropriation and executive execution by restricting Congress from increasing the President's budget recommendation. Oo. Kasi ang ginagawa, di ba, kung ano yung sinabmit ng Presidente, 6.7 trillion, hindi na kami pwedeng sumobra doon. Actually, close to 6.8. So, 6.79, parang So, gano'n. 6.8, roughly. 6.8. So, ang ginagawa nga, para hindi lumampas yung gusto ng Kongreso, papalitan nila yung mga ilalagay nila sa unprogram funds. So, pero ito, Oo. pangako Kumbaga, lang ang ito. nangyari, kung sa budget po sa bahay, yung pambili ng bigas, ginawa nyo, pinambili nyo ng bag. Parang ganon. parang ganon. Saka Walang bigas ngayon, bumili kayo ngayon ng sapatos o bag. Saka itong unprogram, parang pangako. For example, dapat mandatory obligation yung share ng mga local government sa national taxes. Oo. So ilalagay nila dyan sa unprogram funds. So mabibigay lang yun pag meron ng additional revenue. Kung wala, hindi mabibigay. Pangako. Ngayon, tinanggal ni Presidente, pati pangako, wala na. So ibig sabihin, susubain na ng national government yung mga local government share. But then, that's against the law. I mean, that's clear. Kaya nga, nagagawa nila ng paraan through unprogram funds. Kaya nga, sabi ko, dapat talaga na matuldukan na to, ma-define na to ng... At I am very confident with the Supreme Court kasi nabasa ko yung decision yung separate opinion ni Justice Hernando sa PhilHealth issue. Yeah. At sinabi niya na all forms of unprogram funds are unconstitutional. Sinabi niya yun. Sinabi niya. So you are feeling optimistic. Can we show this to the audience? Yes. So this is the actual petition already. Special civil action for certiorari and prohibition. So this is what you're taking to the Supreme Court Yes. tomorrow? Yes. Okay, this is the actual petition already. It's finished. Okay, so meron ka pa dito na the 3 Article 6, Section 25 to prohibits riders. Riders. Kasi- Do you consider the unprogrammed Yes. appropriation a rider? Yes. Okay. Article 6, Section 29 restricts the disbursement of public funds strictly to constitutionality valid appropriations. So, yung paniniwala mo, ang unprogrammed appropriations is not It's valid, not valid. appropriations. It's not valid kasi walang source of financing. Oo. So I want to move now to what's interesting with the budget is it's been described as pork riddled, right? Ang daming ayuda. Tumaas pa ang ayuda sa budget na to. Okay? So we have AIX now at close to 64 billion, Medical Assistance Fund at close to 52 billion, TUPAD at 22.4 billion. When you were there and this was, I guess, being brought to the lower house, because you weren't in the BICA. No. Oo. Why? What is the intention of legislators? Well- Pwede namang ilagay na lang to sa ahensya, ilagay sa PhilHealth, ilagay sa DSWD. Yung IX, I would subscribe na for hindi naman dapat ganyang kalaki. Pero talaga nakakatulong to Okay. sa mga Oo. lalo na dun sa mga nasa extreme poverty level. Ang hirap kasi pumunta sa national government, ang haba ng bureaucracy. Yung immediate need ang problema. Yan nga ho ang problema mga kadita. Hanggat tumataas ho yung iniipit ho nilang ibibigay na ayuda sa katulad ho natin mga ordinaryong Pilipino, ganun naman ho mga kabdik, times 300 ho yung kinikita naman ng mga magnanakaw ho dyan. Kaya pilit ho nila tayong binibigyan ng 1,000, 2,000 na mga kabdik, wag na wag ho tayong magpahawak sa leeg sa mga kabalbalang ginagawa ng mga kongresista dyan sa mababang kapulungan ng mga senador na alam naman ho natin mga kabdit, sila ho talaga yung kumikita na malalaki dyan. Binibigyan tayo ng ayuda pero ho yung balik sa kanila, bilyones mga kabdit,
bibigyan ka ng 1,000, yan ho yung kapalit. Kaya wag ho tayong magpatangay, magpahawak ng leeg dyan sa mga magnanakaw, dyan sa konting ayuda mga kapatid, na nagiging sunod-sunuran ho nila tayo. Kaya mga kapatid, kung meron kayo naging komento, reaction dito sa naging payag ni Kong Erice, komento nyo ho yan sa comment section at ating pag-usapan. Kaya mga kapatid, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.